Pangarap ang nakararaming Pilipinong magkaroon ng sariling bahay kagaya ko. Pero bakit nasayang at tila na-scam ang ilang nagmamay-ari ng mga bahay dito? Ito, tinaniman na lang doon ng kapitbahay. Diba? Yan lang ang baka, yung ano. Huh? Ang wag mo nakahawakan dyan tong part na gitna daw na yan. Nandyan daw lahat nakakulong yung mga sinasabi. Ay, bumigay siya. Katiwali ba? Mga katiwala ang tumira. Pero hindi naman iniwan lang din, abandonado din. Huwag kang mag-ano ng mga bahay dito ha, kasi yung iba dito wala nagbayad. Ay! Yung katulad niyan, parang may-ari ng mga master. Parang bagong turnover ito. Pero tignan nyo na maitsura dyan, oh. Inchik ang may-ari daw niyan. Ngayon, ilang piraso yan? 4? 5? Hindi kaya ginawang business itong inchik? Ano? Gagawing ospital? Ha? Oo, tignan ko nga. Ayon nga doon sa tenderang nakausap natin, ang nakakapanghinayang na bahay na ito ay gagawin daw clinic. Pero pinagtataka ko bakit 4 na bahay ang kinuha ng sinasabing inchik pero walang nangyari o hindi man lang ito napatayuan at mistulang nabubulok na nga lang. Okay, so tignan nyo, 4 na bahay. Ang dami. Mayong adlaw po. Hi te. Opo. Nag-video lang ko. Ayun, parang murag eskwelahan ba? Inchik daw ang tag-iya. May-ari. Ang dami. Ilang bahay ito po? 4. Kayo te, diyan kayo nakatira? Or nagtitinda lang kayo dira? Doon kayo. Video lang po ako ha. Pang vlog lang po. Tignan nyo guys, oh. Ay, ang dami. Tinambakan na lang ng sayang. Kapansin-pansin at tambak lamang ito ng mga basura ng kung sino-sinong taong nagtatapon dito dahil naka-open nga siya at walang bakod. Kahit ang mga puno ay nagtubuan na sa paligid. Masasabi mong ito ay talagang matagal ng abandonado o hindi na ito napakinabangan man lang ng may-ari. Ang tanong guys, di ba ang mga inchik hindi naman niya nakakapag ng property ng hindi naman sa kanila. I mean, hindi naman sila kailangan may asawa silang Pilipino, di ba? Tsaka so ayan lang yung tabing kalsada. Maganda sana yung pwesto dito. So ito naman daw ipag-aari ng inchik na sinasabi. Ginawang basurahan na dito mga master. Baka may ahas na. Ay oo. Teka, mamaya natin pasukin. Tignan natin dito. Sir G, madali naman yung ginagawa mo. Try mo. Mahirap kaya maghanap din ng content. Tignan nyo oh. Pero wala namang ghost. Charot lang yun. May kwarto. So ang sabi, mga master, ito pala ay gagawin daw clinic or hospital. Tignan nyo. Oh my gosh. Parang na. Mistulang haunted mga master. So dito, yan. Ito yung pang-4. 4 na bahay ang kinuha ng inchik na sinasabi. Sabi po. Kung may mga bintana, try natin na. Sana walang ahas. Ay, oo nga. Ayun no. Kaya ayoko kumuha talaga ng ganito ng mga dilim. Ayan oh. Iba pa ito sa mga nauna nating binlog mga master ha. Hindi pa ito yun. Hindi ito yun. Ibang lugar po ito sa Davao City. Tayo sa kabila. Tulungan nyo naman akong paabuti ng 500,000 views itong ating first episode sa 2025 mga master. O bago matapos ang 2025. Paki-share, paki-like, tapusin po ang buong video. Mahirap yung ating ginagawa. Okay. Mga magagandang bahay dyan. At ito naman, yung mga kaharap niya. Parang scammer ang nangyari. Parang na-scam. Charot. Tara, tayo sa kabilang mga master.
So ito pagpapakita lang ng reality na talagang ito, isa pa lang ito, hindi pa ito yung napakarami. Makikita na ang mga bubong ay nagkakandabulok na nga. Hindi lang ito yung mga bahay dito dahil meron pa sa pinakadulong bahagi na ating pupuntahan. Meron sila ditong parang talipapa. Ang karaniwan din na subdivision. Walang nakatira, nakatiwang lang dyan. Ilang taon na raw yan dyan. Bagong taon, bagong bahay. Pero anong nangyari? Tignan nyo, tinambakan lang dito ng mga basura. Panghi pa. So ayan mga master, sira na yung pinaka doorknob ng pintuan. 2 unit, isang unit lang din. Sayang. So iniiwasan natin kasi mabidyo ng bahay ng iba kasi may mga ano yan, may mga privacy sila. Ay, teka nga, wait lang. Naka-open. Hala. Oh my gosh. Ito na naman ba? Naka-open siya, te. Meron siyang kaharap na bahay na maganda yung kinalalagyan. Magpalipat tayo ng drone mamaya. Ito o sayang. Oh my gosh. Ay oo, sayang. Kaya lang hindi standard yung pagkakagawa. May pintura pa. Kaya lang, baka malamang ito yung isa sa mga foreclosed mga master. So, karamihan doon ng mga may-ari dito OFW. Meron siyang 2 room. Kagaya siya ng inuupahan ko. May malaki yung sala, merong CR, may shower pa. Bakit inabando na? Makikita na ang pinaka-tiles nga ng kwarto na ito ay nagbubukahan na o parang mistulang hindi pa nagamit kahit kailan at pinasok na nga ito ng mga damo. Maging ang pinakasala nito ay nagbukahan na rin ng mga tiles at napakadamo na nga. Ikaw ba guys, kaya nakahuling naghawa ng damo? Ng paligid syempre. Parang hindi pa siya natirhan. Kasi yung iba ang nangyayari daw mga master, naging modus, ginagawa, kunyari kukunin nila kunyari itong bahay, so kukuha sila ng unit dito. Ngayon, pag binenta ng another hindi nila titignan, kagaya nito, natin sure kung ano yung ingay kasi yung aso. So kagaya nito, hindi natin sure kung ano talaga yung sitwasyon na to. Hihinayang ka talaga. Ginagawang modus ng ilan, kunyari kukuha ng bahay, kagaya nito, hindi tatapusin. Itetenga lang ng ganyan. Tapos pag medyo malaki na yung value, yung iba, ang ginagawa daw, binebenta. Tapos, parang pinatubo lang nila. Babalik ka na ba? O hindi pa? May-ari na. Ano yan? Masito, marami yan. Hindi, didiretso ako dyan para makita ko yung bahay ng nagbigte. Sa inyo mismo? Ay, yung pinag-aanohan nyo? Foreclose. Bakit po ba na po foreclose? Paano siya na po foreclose? Hindi na tinuluyan ng nauna. So paano yung kailangan pa ng abogado po? Ganon? Hindi na, basta foreclose. Sila na bahala. Kapag foreclose. Yung bahay namin, meron lang yung pag-assume. Pero binayaran na yung penalty doon na 70,000 na yun. Kung halimbawa ako, kung babayaran ko po yung 70,000 na penalty doon sa foreclose na yon, makakalipat na po ako agad. Hindi ko alam. Kasi... sige po. Ito yung mga abandoned ba? Marami talaga. Sa phase 1, marami. Phase 1? Meron dito pag-ibig, Pero kayo, may pag-ibig po kayo? Wala naman. Hindi, magbayad ka naman ng pag-ibig. Ay, hindi nyo po nag-gets yung joke ko. Wala po kayong pag-ibig. Joke lang. Diretso lang po yan. Tignan nyo to ha. Ayan o. Walang nakatira. Ito ha, tignan nyo ha. Walang basurahan na lang tong bahay. Sayang. Nabulok lang. Ayan o, pinapunan lang yung ay oo, parang bibigay na yung kanyang bigay na. Ang dami. So ibig sabihin napakatagal na nga nitong abandonado. Kaya pwede magtanong, dugay na to wala nagpuyo? Dugay na siya wala nagpuyo? Mga pila ka na years? Wala ko pa po kay 4 years na hindi wala. 4 years ka na dyan, pero matagal na itong walang nakatira. Nasaan na kayang may-ari niyan? Amerikano? Amerikano. Nakalakman. Ito? Wala na din ako. Sa diri. Ito. Pero ba't bago pa to? Itong kadena. Ay, nilagyan mo yung mga bata. Mga bata pinapasok. Ito naman, ilang years na po ito, te? Ilan na ka-share sa tingin mo? Ay, katulad
Kuan daw, pag baha doon diha. Nahawa na siya. Bumabaha ba dito? Last year. Hanggang saan daw yung baha dito? Hanggang bubong. Agay. Saan ba ang sapa? Saan ang sapa? Ay, sapa na yung kabila. Magpalipad nga ako ng drone para makita ko. In case to case basis naman daw ang pagbaha dito. Pero yun nga, narinig natin, umabot daw nung nakaraang taon ang baha sa kanila ng hanggang bubong. Posible dahil may katabi itong pinaka-river na nagdudugtong papuntang Bukidnon. So ito mga master, tignan nyo, meron pang antik na na aparador. Sino rin nakatira dito? Nasa na daw? Hindi ko alam, magkapatid ko ito. Inasyon na ito. Inassume lang. Ayun yung nangyari guys. Siguro, ang ganda ng pinto. Ako yung nanghihinayang talaga. Ang daming walang nakatirang, walang matitirang Pilipino ba na bahay. May daan papasok ba? Buhay pa raw. Di ba hindi ka naman makapag nang hindi ka naman Pilipino? O kailangan may asawa ka, di ba? May asawa mo siya. May asawa siyang Pilipino. Yung laki na ng punong tumubo, oh. Tapos pinagtapunan lang. Baka makapasok. Tignan natin kung anong itsura ng loob. So, ang may-ari daw nito, guys, ay Amerikano. Worth the wait, mga master. Ang ganda, oh. Malaki yung gate. Tayo. Ay, oo. Binasag na yung Ay, sayang. Ang laking bahay, mga master. Oh, may pa, may magandang bag pa dyan. Hindi kaya dito galing yan, mga branded na bag. Tagal mo lang nakatira. Oh my gosh, ang laki. Buksan natin yung flash. So yun guys, medyo madilim na kasi. Ito yung kaninang pintuan, pinakita ko sa inyo. May, 25 centimos. Okay. Wala pa akong papakilaman dito. Naka-video po ako. May mga alak. Pinagtambakan ng alak. May pictures. Sayang. Ay, may tingnan nyo, ganda ng kabuuan. May mga ultrasound. May kakilala ko nagpa-ultrasound eh. Ang laman, McDo, Jollibee. Ay, eto na. Yung pinanggalingan natin. Ito yung kwarto. Meron siyang kiddie room. Room ng bata. Sana hindi tayo makapiright ng may wallet. Malakas ang tugtog. Sana huwag tayo makapiright ng Celine Dion na yan. Celine Dion. Oh my gosh. May branded na tawag dyan. May branded na bag. Baka may laman tong gold. Charot. Paano ba to? Hindi siya ma-open. Nakalock. Ay, nako. Hindi mabuksan, guys, eh. Parang may laman. So, ito na. Tignan natin kung may laman. Ang bag, branded. Kupo, ayaw. Ayan. Ay. Wala. Anong brand to? Michael Kors? Michael Kors. Atin dyan. Ayoko makailam ng mga galing sa abandonadong bahay. Yan, may mga base. Kung ano-ano pa. Nalaman ko lang din na karamihan pala ng mga bumibili ng bahay na ginagawa itong investment ay hindi na mahalaga sa kanila ang bahay kundi ang lupa na lamang dahil sa paglakad ng panahon ito ay tumataas lalo na dito sa Davao City. Pero kung ikaw ang tatanungin, worth it ba sa iyo ang ganitong senaryo o ang ganitong paraan ng pag-invest sa iyong mga pinaghirapan? Ang iyong komento ay mahalaga. Pero kung ako naman ang tatanungin, mas pipiliin kong bumili na lamang ng lupa o ng kahit anong property na hindi masasayang o hindi mapapakinabangan kahit lumilipas ang panahon
ay gagamitin ko ito sa matalinong paraan.